taga-goberno. O ayan, tingnan ninyo. Ang Pilipino po ang nagbiyahe at nagpunta sa ibang bansa ay iginagalang ang kanilang batas. Wow! Ang galing ha. This is coming from our very own Interior of Local Government. Interior Secretary John Vicrimulya. Kasi di ba natatandaan ninyo, merong isang vlogger na gumawa ng kabulastugan dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nandito pa, putang ng swerte, palakpakan. Dayuhan to ha. Dayuhan to, hindi to Pilipino, pero hanggang ngayon, nandirito pa. Bakit? May due process. Ang galing. Kapag foreigner, may due process. Pero pag hindi foreigner, wala due process. Pero pag si Pangulong Duterte, kahit Pilipino, kahit dating presidente, ipinatapon sa isang bansa, sa isang korte na wala namang jurisdiction sa atin. Tas gagawa ng mga dahilan, gagawa ng mga bubutasin ng batas. Sasabihin na hindi kasi meron tayong treaty with Interpol. So yun, kapwa natin Pilipino, ipinamigay natin, pero itong kolokoy na ito, putangina hanggang ngayon pinapalamon natin sa preso. Taxpayers money. Ang nagpapalamon sa putangina nito hanggang ngayon nandirito pa sa atin. Nasaan ang hustisya? Di ba? Di ba? Ano na? Samantalang ito ganun. Di ba? Si Pangulong Duterte pinamigay natin. So ito, tuwan-tuwa pa tong SILG natin. Ang Pilipino po, pag nagbiyahe at nagpunta sa ibang bansa, ay iginagalang ang kanilang batas. Actually, ganun din naman kami kahit nandito, iginagalang namin ang batas. Kayo lang naman yatang hindi gumagalang sa batas. Sabihin mo yan sa sarili mo, SILG, na kapag kayo, pumupunta kayo sa ibang bansa, ginagalang nyo batas. Pero pag kayo nandito sa Pilipinas, kayo ang batas. Ang Pilipino po, pag nabiyahe ay bihirang-bihira ang kasuhan. Ngayon po ay may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Ay paano kaya yung isang Pilipino na hinahamak yung kapwa Pilipino? At ang pinakamasaklap, dating presidente, ipinadala mo pa sa ibang bansa para mabulok sa kulungan. Anong tawag doon? Actually, mas okay pa yan eh. Mas okay pa yung ganyan eh. Ibang lahi yung bumababoy sa atin. Kesa naman, pare-parehas ng lahi, binababoy, sarili nilang lahi, sarili nilang konstitusyon, binaboy nila, mas inano pa nila, mas sinunod pa nila yung konstitusyon ng iba. Hindi po namin siya i-deport. Wow. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Wow. Ito ay ehemplo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Wow. Ang lupit ng mga binitawan mo dito, SILG Rimulya. Totoo ba to? Baka naman mag-retract ka na naman ha. Baka naman pag pinatawag ka na naman sa Senado, sabihin mo na naman, ay wala akong sinabing ganyan. Hindi ko sinabi yan. Ganito ang sinabi ko. Ikaw pa naman, inuknukan ng sinungaling mo. Hindi daw siya i-deport, mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Ayun naman pala si Pangulong Duterte. Saang batas lumabag si Pangulong Duterte? Sa batas sa ibang bansa o dito sa Pilipinas? Kung dito siya sa Pilipinas gumawa ng kabulastugan, bakit wala siyang kaso sa Pilipinas? Hindi naman siya lumabag sa batas sa ibang bansa. Bakit nandun siya sa ibang bansa? At doon nakakulong. Ayan, ito ay ehemplo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabastos sa kanila. Wow! Hindi tayo magpapabastos sa kanila. Paano kung yung ginawa ninyong pambabastos sa dating Pangulong Duterte? Kaya nga tayo pinapasok ng mga ganitong tao. Kaya tayo pinapasok ng mga bastos sa Pilipinas, na mga ibang lahi. Bakit? Kasi tayo eh. Sarili nating mamamayan, binababoy natin eh. Dating presidente, binastos ninyo eh. Ayaw nyong bastusin tayo, pero kayo mismo bumabastos sa bansang Pilipinas. Tama ba yun? Katulad nung lagi ko sinasabi, yung Hungary. Yung Hungary, kung saan nandiyo dyan ang Budapest. Naku po, napakaganda dyan sa Budapest. Dyan sa Hungary, mga bossing, pumunta dyan si Israel Prime Minister Netanyahu. Anong ginawa ng Hungary na isa sa mga founding members ng ICC? Sabi nila, we are withdrawing our support sa ICC. Why? Because nung binuo namin yung ICC, akala namin maayos. Binuo namin yan para kapag ang isang bansa na wala ng functioning judicial system, siya ang tatayo bilang judicial court. Hindi ba? Ang problema, napolitika na. Napolitika na mga bossing etong etong hinayupak na ICC na ito. So ngayon, dahil sa ginawa ng Pilipinas na pinamigay ang sarili nilang lahi sa ICC, ito, ayaw ko naisipin ng ibang mga mundo, ng ibang planeta,
na hindi ko naman kalahi yan, bakit hindi ko isuko? Membro ko ng membro ka ng ICC. May warrant of arrest yan sa ICC, nasa bansa mo, bakit hindi mo hulihin at isuko? Anong sabi ng Hungary? Ano ko? Parang Pilipinas? Na wala ng batas-batas? Nababaliin yung mga batas na ginawa para lang sa pampolitika? Politika lang ICC. Withdraw ako. Samantalang ang Pilipinas matagal nang nag-withdraw. 2019 pa, nag-withdraw na. Hindi ba? 2019 pa, nag-withdraw na. Tapos, nag-a-adhere pa. Paano yun? Ako nga, miyembro ko Dapat mag-adhere ako Kahit na next year pa ang validity nung aking pagkala sa ICC, hindi ko isusuko si Netanyahu sa inyo. Dahil alam ko na puro lang naman kayo politika. So dito, sabi ko nga sa inyo, nadadrag talaga ang Pilipinas na mabuti pa. Yung ibang mga bansa, hindi naman nila kalahi, alam nilang pinopolitika lang. Hindi nila isinusuko sa kinauukulang, wala namang talagang jurisdiksyon. Dito sa Pilipinas, anong nangyayari sa atin? Kapag foreigner, may batas para sa kanya. Kapag foreigner, hindi nila agad-agad basta ipapatapon dahil dito lumabag sa Pilipinas. Saan ba lumabag si Pangulo? Di ba sa Pilipinas? Hindi ba dapat SILG, ikaw mismo nagsabi na si Pangulong Duterte lumabag sa batas ng Pilipinas. Therefore, dito siya sa Pilipinas, dapat litisin. Samantalang itong kupal na to, na Ruso, na hindi naman taga dito, gigil na gigil ka, ayaw mong paalisin dito. Ano ba talaga? Sino bang priority nyo? Mga foreigner o kapwa nyo Pilipino? Kaya nga sana pumunta dito sa Pilipinas si Prime Minister Israel, Prime Minister Netanyahu. Para malaman natin kung talaga bang bilog ang mga betlog neto nila Rimulya at isusuko ba nila itong si Netanyahu sa Interpol. Tingnan natin kung gagamitin ba natin ang pera ng taong bayan sa pag-adhere dyan sa ating treaty o partnership with Interpol. Gagamit din ba tayo ng pera natin, ng eroplano natin, ng piloto natin, ng pulis natin, ng sundalo natin? Para talagang kasi mukhang tayo sa crime against humanity. Mukhang tayo talagang gustong-gusto nating makisali sa crime against humanity at ayaw natin ng crime against humanity. Kaya ganyan na lang ang ginawa natin kay Pangulong Duterte. Pakinggan ninyo pakinggan ninyo itong balitang ito patungkol diyan sa Tolonges na yan. At tingnan ninyo kung paano tayo binabastos nitong mga ibang lahi dito sa sarili nating bayan. It's because tayo mismo, magkakababayan, binababoy natin yung sarili natin. Kaya siguro, itong mga foreigner na nagpupunta rito, they think they can do what they want kasi nga, sarili nating kalahi, tinatraidor natin. Hindi ba? Tayo mismo, pinapakita natin sa buong mundo na ang lahi natin, mga traidor So, pwede tayong baboy-baboyin. Bakit? Kasi, binababoy natin yung mga sarili natin. Hindi raw agad ipade-deport ang inarestong Russian vlogger na nangharas ng ilang Pilipino. Kung bakit, alamin po natin sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na dinakip ng mga otoridad kamakailan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, bilang undesirable alien, may kapangyarihan ng BI na i-hold sa kanilang kustodiya ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ani Remulla, hindi agad siya i-deport para harapin ang mga reklamong inihain sa kanya. Sa totoo lang, buwisit talaga to. Mantakin mo, ang liit ng tingin niya sa mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, ang gumagawa nito sa atin, the reason why they do this to us is because they do not respect us. Sino ang dapat magpapakita sa mga ganitong tao that we need to be respected? Tayo mismo, we need to tell them that we need to be respected. Sabi ko nga sa inyo, nakita nila sa mga pinanood nila sa mga balita, ay talaga sa Pilipinas ganun. Sarili nilang lahi, tinraidor nila. Walang kwentang mga tao to. Etong bansa na to, kaya naman pala hindi na umunlad. Puro politika. Itong bansa na to, puros kabulastugan lang nangyayari rito. Mantakin mo, majority ng mga tao rito uses social media, YouTube and Facebook and TikTok. So if ako, gusto ko magpasikat, pumunta ako ng Pilipinas kung sikat akong TikToker. Pero irerespeto ko ba tong mga to kung sila mismo hindi sila nagre-respetuhan? Hindi ba? Ganun yung minsan iisipin ng ibang mga tao kaya ayan, ganyan, nambababoy itong ulo na to. Sabi ko nga sa'yo, kung ako ginanyan to, sasapukin ko talaga to Utangin na nito, kahit magrambulan kami nito, kahit gaano kalaki ito, mabugbog ako nito, pero sigurado ako kakagating ko sa mukha ito Tayo papayag na ginaganito lahi natin ng ibang lahi. Pero dapat, bago tayo mag-demand ng respeto sa ibang lahi, tayo muna dito sa Pilipinas, magrespetuhan. Kaya lang, nakikita nila, wala tayong respeto. Ang pulis natin, putangin na yan, 2-star general lang. Dating presidente, kakatapos lang ng termino, minahal pa ng tao, binababoy lang ng general natin. Simbahan dito sa Pilipinas, niyuyurak-yurakan lang ng mga pulis natin, ng gobyerno natin. Di ba? Eskwelahan, hinuhukay. Yung simbahan, isinasara, binababoy, iniihian, tinataihan. Binababoy ang mga sanktuaryo na dasalan, mga holy grounds.
Sabi ko nga sa inyo, sa Israel, lahat ng mga holy grounds dyan, protected. Kahit saang lugar, kahit nga mosque, protected dyan. Hindi yan as much as possible. Pag nandyan, sanctuaryo yan. Hindi mo pwedeng barilin yan, paputukan yan, kung ano man. Napakataas ng respeto ng lahat ng mga bansa sa mga simbahan. Mantakin mo dito sa Pilipinas, diverse ang natin, ang religion. Iba't iba relihiyon. Lahat na lang ng relihiyon nandito sa liit ng bansa natin. Mantakin mo ang ginawa ng PNP, ng government ng Pilipinas sa KOJC na may napakalaking membro na mayroong 7 million members worldwide. Winarak yung kanilang compound. May namatay pa. Saan ka naman makita ng ganyan? How can you win respect from other countries and from other nationalities if you yourself hindi mo nirerespeto yung sarili mong kalahi, yung sarili mong constituencies, hindi nyo nire-represent ng maayos? Oh, how can we demand respect kung tayo mismo dito wala tayong respeto sa isa't isa? Bakit mo bahay pa ng bahan, isang community ang Kingdom of Jesus Christ. Isang community yan na nagdadasal buong maghapon. Aside from that, napakaraming humanitarian works or activities netong simbahan na ito. Nakatulong pa yung kanilang pastor sa bayang Pilipinas na ubusin yung mga putang inang NPA na yan. Nakatulong pa sa Pilipinas, nagbigay ng malaking halaga para sa kandidatura nitong nakaupong presidente. Nagbigay ng malaking halaga sa bayang Pilipinas para magamit at masugpo ang nag-spend ng pera sa Pilipinas para masugpo ang insurgency at umayos ang ating peace and order. Tumulong sa mga pulis, sa mga sundalo. Nung panahon ng pamumuno ni Pangulong Duterte, itong Kingdom of Jesus Christ. Sa tuwing may bagyo, laging nandiyan, may sunog, nandiyan, lindol, nandiyan, Yolanda, nandiyan, sa Marawi, nandiyan. Sa lahat na kailangan ng tulong ng humanitarian help, nandoon tayo, ang SMNI at ang KOJC. Anong ginawa nila? Isang tao ang hinahanap, pastor pa, 6,000 ang dineploy na pulis. Hindi man terorista. Si Marwan nga sa Mamasapano 50 pulis lang yung dineploy nila. Terorista pa yun. Tapos ito pa pastor? 6,000 na pulis armado yung kalahati. Hindi ba binaboy yung kanilang property, hinostage yung mga tao doon sa loob ng 16 na araw. Irerespeto ba tayo ng tao pag ganyan? Ang gobyerno natin walang respeto sa simbahan, walang respeto sa taong simbahan, walang respeto sa dating presidente na nagpaganda ng bayang Pilipinas. Paano tayo irerespeto? Yan ang unjust vexation, alarm and scandal at attempted theft. Kahit para makapag-bail sa mga kinakaharap na reklamo, pwede pa rin nasa ilalim ng kustodiya ng immigration ang nasabing banyaga. Ani Remulla, babala sa lahat ang nangyari lalo na sa mga dayuhan na hindi papayag ang gobyerno na bastusin ng mga Pilipino at pagkakitaan pa ang content sa kanilang mga vlog. Walang problema, sir. Sa totoo lang, kung pagkakitaan, content vlog, labas na kayo dun. Ang punto dito, the reason why these people are not respecting us is because kayo mismo wala kayong respeto sa mga citizens nyo. Ganun po yun. Yun po ang katotohanan dyan, sir. Habang nasa press con, bumubulong pa nga si Vitali na fake news umano ang ipinapalabas na video presentation. Fake news ka pala Habang nagsasalita daw si Remulla, fake news ka. Paano hindi mo sasabihang fake news si Remulla? Kalinaw-linaw nung interview niya. Mantakin mo, kahit yung foreigner, alam na fake news si Remulla yung kalinaw-linaw nung interview niya. Ang dami po naming nagplano. Hindi lang naman ako yan nagplano. Ang nagplano dyan, 4 kami. Si Presidente, si ganito, si Anyo, si Chodoro, at saka ako, 4 kami. 4 kami. Hindi ba kalinaw-linaw? Kaming 4 ang nagplano. Hindi lang naman ako ang nagplano. Nung tinanong siya, anong pinagplanuhan nyo? Wala kaming pinagplanuhan. Hindi ko sinabing nagplano kami. Nagkwentuhan lang kami tungkol doon sa Hong Kong. Pero huling-huli mo na, nagsisinungaling pa. Nung sabi ng foreigner, sir, fake news ka. Alam nung foreigner na fake news si Remulla. Nagalit ba si Remulla? Yan ang sinasabi ko sa inyo Hindi pa masabi ni Remulla ang buong detalye sa pagkatao ni Vitali, pero ang alam daw niya, may ibang babae na tinuturing na persona ng grata ang Russian. Patuloy din daw ang paghahanap ng mga otoridad sa kumukuha ng video na kasama ni Vitali para maging siya ay maipagharap ng reklamo. Isa sa ilalim daw sa tactical interrogation ang nasabing Russian. Tactical interrogation? Putang ina, vlogger lang, tactical interrogation. Baka spy na naman yan. Baka Russian spy na naman yung palalabasin nyo dyan. Anak ng tinapay naman talaga. Ewan ko, gulo-gulo na ng bayang Pilipinas. Di ba?